Alam niyo ba? Hindi ko alam ba't kinakabahan ako. Grabe, tagal ko na nag-preach, tagal ko na nag-live. Ngayon lang ako kinabahan. Bakit kaya? Good morning sa lahat. Kamusta? Kamusta kayo? Kailan po? Ano nanginginig ako? Okay, so siguro nakakataba ng puso lang nang nakikita ko ulit at nandito ulit tayo ngayon kahit sa mga circumstances na meron tayo. Nandito pa rin tayo para magpupuri mga kasalamat sa Panginoon. Ang sarap magpupuri kanina. Sinong nasarapan habang nagpupuri kanina kumawi? Sarap, grabe. Ako kanina sobra yung feeling ko kanina na habang kumakanta yung mga kabataan. Kasi partida pa yun. Kailan lang yata nila pre-practice yun, gano'n na yung kanta nila. Lalo pa siguro pag habang patuloy kasi na nagpa-practice, habang tuloy-tuloy na nag-aawit, mas lalong gaganda ng gaganda. Kaya talapakan naman natin yung mga okay, so ngayon, babalikan po muna natin yung mga naging aral natin. Kasi ang series po natin itong buwan na to ay tungkol kay Gideon. So ang una natin tinuro about Gideon, siya ay, so nasa part 3 na tayo. Si Gideon ay isang taong mahilig magduda. Kapag duda si Gideon, doubtful siya. Ano ibig sabihin ng doubt? Una, ito ay isang desisyon. Ang pagdududa, hindi ito basta-basta lang. Pag nagduda ka, ibig sabihin, dinesisyonan mo na magdududa ka. Pangalawa, ito ay obstacles. Ito ay balakid. Dito na parang naka-base ang ating mga desisyon sa mga balakid, sa mga ating nakikita. Ano pa? Dahil na-underestimate natin ang ating mga sarili at ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan, lagi tayo natatakot. Naguguluhan tayo kung ano nga bang mangyayari. Lalo na pag, halimbawa, nakikita mo na wala ng trabaho, may pandemic, ngayon may gera sa Taiwan, nagkakaroon ng gera sa Taiwan, may gera sa Russia. Ano nga bang mangyayari? Parang natatakot. Dahil, ang tinitingnan natin lahat ay ang mga circumstansya at na-underestimate natin ang ating Panginoon. Next is boundaries. Doon tayo nagtutuda sa mga boundaries natin kasi parang lagi natin nilalagyan ng hangganan ang pwede gawin ng Diyos sa buhay natin. At ang huli, yung timing. Kasi nga naman, parang sa buhay ni Gideon, ang nangyari sa buhay ni Gideon, parang kung kailan patago siya na nagkikis-kis ng trigo, biglang nandito naman, biglang nagpakita ang anghel sa kanya kung kailan hindi niya ina-expect. So sa mga buhay natin, madalas, maraming panahon na hindi natin ina-expect ang mga bagay-bagay, doon ito nangyayari. Ano ang sagot dito? Sino nakakaalala? Pag ikaw ay nagka-doubt, anong gagawin? Trust. Kailangan magtiwala lang talaga tayo sa Panginoon with all our hearts and lean not on our own understanding. And in all our ways, we should acknowledge Him at siya na bahala sa atin. Trust lang talaga. Pag nagda-doubt ka, trust. Tandaan mo, every time na, Lord, hindi ko na alam ano gagawin ko, just pray. And then, trust whatever answer you will get from God. Okay, ito yung ano natin doon sa Kawikaan, Proverbs 3 verse 5 to 6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Okay, so last week, eto yung puro natin. It's about fear. Si Gideon takot siya. Inutusan siya ng Diyos na, "Hoy, gibain mo yung templo ni Baal doon." Ang ginawa ni Gideon, dahil natatakot siya, ginawa niya ito sa gabi. Ilan sa atin dito ang takot na ipakilala na tayong Kristiyano? Ilan sa atin na takot na sumunod sa Panginoon? Dahil sa mga bagay na ito. Una, natatakot tayo sa ating kapwa-tao. Si Gideon takot na takot siya sa kanyang kapwa-tao dahil, ako, baka bubugin nila ako, baka patayin nila ako. Ang parusa sa panahon nila, sa mga ganung klaseng kasalanan ay kamatayan. So natatakot siya. Tayo mga Kristiyano din, takot din tayo sa ating mga kapwa-tao. Dahil baka sabihin nila, ay, ang weirdo niya. Yan si Pastor Craig, dati namang walang kwenta, dating babaero, dating kasinggero, kung ano pa yung ero-ero dyan. Pero minsan ganun kasi. Natatakot tayo, kaya tuloy po kayo kaya. Huwag tayong matakot sa ating mga kapwa-tao, kundi sumunod lang tayo kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pangalawa,
yung ethics, yung ating mga nakasanayan, yung ating mga kaugalian. Diba? Ethics, kaugalian, hindi, pinanganak na akong ganito eh. Dito na ako mamamatay. Ito, tinuro sa akin ng magulang ko, dito na rin ako mamamatay. Kaya natatakot tayo na baguhin ang ating paniniwala, baguhin ang ating pananaw, at sumunod sa Diyos dahil sa ating mga nakasanayan. Pangatlo, allies. Ano nga ba itong allies? Ito yung mga kala natin kakampi natin. Kinakatakutan din natin sila. Kasi nga, kampi natin sila, pamilya natin sila. Ayaw natin naman ano sila sa atin, parang magalit o madismaya sila sa atin. Kasi tayong mga tao, ang gusto natin palagi ay ang i-please din, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Tama ba? Gusto natin sila i-please. Minsan, itong pag-please natin sa kanila, ito yung nagiging daan kung bakit hindi tayo makasunod sa Panginoon. Then, last is yung mga resulta. Dahil natatakot tayo na pag ang resulta sa gagawin natin ito ay iiwanan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Tayo kasi, nakikita natin in advance kung ano yung mga tao dito, kung ano yung mga mangyayari. Mahilig tayo, di ba? Di ba meron tayong tinatawag na calculated risk? Bago tayo mag-invest sa negosyo, bago tayo pumasok sa isang bagay, kinakalculate na muna natin yung mga risk o yung mga resulta na maaaring mangyari. Pag natatakot tayo, ano nga gagawin natin? Okay. Face ko ulit. Kailangan muna natin siyang harapin, expel it, paalisin natin siya. Pangatlo is abolish. Kailangan tanggalin talaga natin siya sa atin. And then, kailangan natin siyang i-refuse. Last week, ang sinabi ko is remember God, yung letter R. Pero tama, ang sunod is kailangan natin magkaroon ng faith. Kailangan natin ng tiwala. If there's fear, you should have faith. Dahil sa mga sa mga bagay-bagay na hindi sigurado, isa lang makakapagsiguro sa'yo. Because faith is believe in things that is not seen. Yun yung bakit nga ba tayo nandito nagsisimba? Bakit ba tayo nakikuri sa Panginoon? Hindi naman natin siya nakikita. Bakit nga ba tayo gumagawa ng mga bagay na sumunod sa Kanya? Dahil naniniwala tayo na totoo ang ating Panginoon. Na tutuloy na po tayo sa ating. Ito lang pala yung verse na ginamit natin. Ang Panginoon ang siyang mamumuna sa iyo. Siya ay sa iyo at hindi ka niya iiwan. Ni pababayaan. Huwag kang matakot ni maglumaybay. Ang ganda nitong verse na to, kaya sana tandaan natin itong verse na to. Bakit? Every time that we fear, every time na tayo natatakot, every time na tayo may mga pagdududa, tandaan natin na hindi kanya iiwan. Hindi tayo kailanman iiwan ng Panginoon. Okay. So ngayon, dito naman tayo sa, naalala niyo scripture reading kanina, kung gaano pinagpalit-palit ni Gideon yung, Lord, kung talagang ako nga yung sugo, kung talagang ako yung gagamitin, sige nga, dapat Lord, itong fleece na tawag doon, yung balat ng tupa, dapat ito ay basang-basa, pero ang ground, yung nakapalibot to na lupa, dapat tuyo. Okay, ginawa ng Diyos, na nung pinigaan ni Gideon, yung balat ng tupa, ay nakapuno siya ng isang baon. Hindi pa rin siya, hindi. Masyadong easy eh. Baka naman pagdating ko doon, natuyo na yung lupa, sa hamog lang pala. So ginawa niya, para makasiguro siya, o sige, Lord, pagpalitin naman natin. Kailangan yung balat ng tupa ang tuyo, tapos yung nakapalibot ang basa. Nangyari din ulit. Sino sa atin dito ang sigurista? Uy, mami, ako sigurista ako. Sigurado ko, sigurista ako kasi ayokong basta-basta lang na gumagawa ng bagay na alam ko ako din na magsasuffer. Kaya, katulad na tayo ni Gideon. Ang nakakatuwa kay Gideon kasi hindi siya natatakot. Di ba, duwag siya? Di ba? Duwag siya. Pero sa Diyos, hindi siya natatakot. Ganun tayo eh. Ay mga tao, natatakot tayo sa mga kapwa-tao natin, natatakot tayo sa mga kung ano-anong bagay, pero pagdating sa Diyos, easy ka na. Diyan ka lang, Lord. Anytime noon, mahal mo naman ako eh. Kadalasan kasi pag inaalala natin ang sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, yun pa hindi ginagamit ng kaaway para malayo tayo sa Panginoon. Kaya, mamaya, merong mabigat akong sasabihin. Kaya sana, i-reflect natin yun. Hindi ibig sabihin nun na masama, no? But maganda talaga siya. Kasi sa akin, yun ang ginagawa ko palagi. And that's the reason na lagi ko siyang hinahanap. Dahil yun ang nagiging aking parang
pananaw sa aking buhay. So, ano nga ba ang sure? No? Lagyan natin ang acronym natin yun. Kasi sigurista, so sure. Gusto natin maging sure. Ang unang salita ay secured outcome. Gusto natin na yung mga outcome, yung mga magiging resulta sa mga gagawin natin ay sigurado. Tingnan natin sa mga Hukom chapter 6 verse 36. Pagkatapos, sinabi ni Gideon sa Diyos, kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinabi. Nakita niyo to? May kung. May kung. Harang bang pag sinabi natin sa Diyos, ay hindi. Sabi mo, di ba, ililigtas ko yung Israel. Sige nga. Paano? Siguraduhin mo. Sa negosyo o sa trabaho ko ngayon, ang transaction po namin ay malakihan. Maabot ng 300,000, pinakamaliit is nasa 100,000 plus. So kami, hindi kami basta-basta magbabagsak ng produkto hanggat walang bayad. Bakit? Kasi malakihan siya. Okay lang yan kung pa 200 pesos, 100 pesos, ganun produkto. Sige, deliver na yan, tapos saka nakolektahin. Pero sa negosyo kasi namin, dahil malakihan siya, tunay-tunilada ang pinag-uusapan, hindi pwede na ibagsak mo yan, tapos hindi mo makukuha agad yung bayad. Bakit? Bakit kailangan natin maging sigurado? Para sa ating kapakanan. Tama? Kasi, kaya yun din ang gusto ni Gideon. Naku, kung hindi ako maninigurado sa outcome, sa mangyayari, sa resulta nitong gagawin ko, baka naman ako ang sisingin ng mga Israelita. Baka naman ako itaboy ng aking pamilya. O kung ano pa ang naiisip niya. Mga kapatid, hindi po masama na maging sigurista. Ilagay lang natin to sa tama. Maging sigurista tayo sa mga bagay-bagay na mamaya i-review ko sobrang grabe yung nating sa akin talaga sa iba. Kaya sana sa inyo din. So, kung ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, ito, kaya siya nakabud, kaya siya malaki. Kasi, para bang laging meron tayong gustong proof. Tama ba? Gusto natin may proof. Kaya nga, sa wedding, kahapon nag-attend kami ng wedding. Sa wedding, kailangan may sing-sing. May vows. Kasi it's a proof of, sabi, ito ang katibayan o katunayan ng aking walang hanggang pagmamahal. Wow! Sarap pakinggan. Pag nagkakaaway-away na, nang problema na, lalo na pagdating sa pera, lumilipad na ang pinggan. Gusto natin may kasiguruhan tayo palagi. Pagdating naman sa ating pagdating kay Gideon, okay lang. Okay lang. Kasi, yun naman talaga tayong tao. Gusto natin makasiguro. Okay? So, sunod. Ano nga yung letter S? Secured outcome. Ano letter U? Sige, ako naman bigay. Underlying condition. Meron tayong condition palagi. Ako mahilig ako sa ganito. Lord, sige nga, kung talagang dadalhin mo ako sa kumpanyang yan, bigyan mo nga ako ng proof, bigyan mo nga ako ng katibayan. Minsan, hindi ang Diyos ang hinihingi natin, ang inaalaw natin na magbigay ng katibayan, kundi tayo yung nagbibigay ng kondisyon sa Diyos na ibigay sa atin bilang katibayan. Yun ang ibig sabihin ng underlying condition. Kasi, di ba, sabi niya, sige nga, Lord, kung tingnan natin sa verse 37. Eto na yun. Meron na siya sinabi. Eto na yun. Sabi niya, ilalagay ko ang isang balahibo ng tupa sa antiikan. Kung magkaroon ng hamog sa balat lamang at maging tuyo ang buong lupa, ay malalaman ko nga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinabi. So may binigay na siyang kondisyon. Sa atin, humingi na tayo ng proof. After natin makahingi ng proof, hindi pa tayo makukontento sa proof na binigay ng Diyos sa atin, hahanap pa tayo ng bibigyan pa natin siya ng kondisyon. Lord, kasambahin kita, tatanggapin kita. Pero dapat maganda na ang buhay ko. Dapat, Lord, smooth na. Dapat, Lord, wala nang problema. Hindi naman ganun eh. Kaya pag dumarating yung problema sa atin, nagkakaroon na ng problema, Lord, hindi naman ito yung kondisyon na binigay ko. Eh, bakit ganoon? Bakit ako nahihirapan ngayon? Kala ko ba pag natanggap kita, wala na akong problema. Hindi naman ibig sabihin walang problema. Magkakaroon ka ng peace na never mo natanggap before. Sa akin, sa amin, grabe, daming problema. Kanina lang habang bumabiyahe kami papunta dito, nagsisermon pa ako. Hindi lang ako dito nagsisermon, mismo sakya nagsisermon ako. Kasi normal po yan sa atin. Kaya kung ang ating pananaw palagi sa ating paningin
paniniwala, kung gusto natin maging sure, o sigurista tayo malagi at bibigay tayo ng kondisyon sa Panginoon na gagawin yun sa atin, kapatid, baka mawala tayo. Marami sa atin, mga Kristiyano, na lagi may kondisyon. Lord, tagal ko na nag-serve sa'yo. Gusto ko naman ng bagong sasakyan, gusto ko ng bagong bahay, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Pag hindi binigay, tatampo na. Kapatid, ang dapat maging tugon natin. Di ba tayo ang humingi ng kondisyon? Tama ba? Tayo naman humingi ng kondisyon eh. So kung ibibigay ito o hindi, nasa atin yung mali. Wala sa Panginoon. Kasi siya ang tutugon. Hindi siya yung gagawa, hindi siya ang tutugon. Magkaiba po yung gawa at tugon. Pag sinabi pong gawa, yun po yung mga manifestation ng kanyang kasagutan. Ang tugon ay yun yung kasagutan niya. Huwag natin i-confuse yung sarili natin doon, okay? So, tuloy tayo kasi maganda to actually, maganda yung tuloy-tuloy na to. So, secured outcome, underlying condition, letter R is reason. May rason na nga eh. Hahanap pa talagang hahanap ng rason. Madalas, nakikita na natin, sino dito madalas magpalusot? Ako madalas din ako magpalusot. Ayoko ba yung ako pag talo na nga eh. Hindi. Kasi ganito yan eh. Gagawa pa talaga tayo ng rason. Hahanap pa tayo ng rason para makalusot lang tayo. At ganun din, etong si Gideon, tingnan nyo. In verse 39, sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin. Hayaan mo magsalita ako ng minsan pa. Ipasubok mo pa sa akin minsan sa pamamagitan ng balahibo. Tuyuin mo ngayon ang balahibo lamang at sa buong lupa ay magkaroon ng hamo. Ito na yun, di ba? Tingnan niyo paano magsalita si Gideon. Huwag ka naman sana magalit sa akin. Di ba? Ganun tayo pag nagkarason eh. Kailangan yung rason natin ay para malumanay, para maayos. Pero ang totoo doon, ayaw lang talaga natin sumunod. Kaya tayo magre-reason out. Kaya tayo gagawa ng dahilan dahil ayaw natin sumunod. Madalas sa mga sinasabi, pinapagawa sa atin ng Panginoon, lagi tayo may rason. Lord, kasi meron akong aatin na event eh. Lord, kasi meron kami meeting. Lord, kasi maglalaba pa ako eh. Pwede naman ako mag-online na lang pag worship service, pwede naman ako mag-online na lang. Lord, kasi pag prayer meeting naman, mga bata lang yung ando. Pag prayer meeting naman, pwede naman ako mag-pray sa bahay. Lagi tayo may rason. At yung mga rason natin, huwag nating masamain kasi talagang ganun lang tayo mga tao. Normal sa atin na mag-rason. Pero sana, ang rason natin ay, Lord, sige, ikaw bahala. Lord, sige, ikaw na bahala. Maraming circumstances sa buhay natin na gusto natin bigyan ng reason. Tulad na lang pag may problema. Madalas nga, ayaw natin tanggapin na tayo may kasalanan, tayo may mali. Hahanap tayo ng rason, gagawa tayo ng kwento, kung ano pa, na huwag tayo ang ma-blame. Magtuturo tayo ng ibang tao. Normal sa atin yan. Dahil, lalong-lalo na, pag hindi pa natin kilala kung sino talaga ang Panginoon natin isusunod. Okay, tuloy natin. Last letter. Bilis, no? Ako hindi, ang haba na. Letter S, ano nga? Secured outcome. Letter U. Underlying condition. Lagi may kondisyon. Letter R. Reason. Okay, rason na rason. Letter E, ano kaya? May jacket. May cellphone. Okay. Endless possibilities. Pag sinabing endless possibilities, ang daming posibilidad. Tayo kasi, lalo na, meron nga kasabihan, di ba? Napaka-advance naman ito mag-isip. Di ba? Kasi tayo, hindi pa nga nangyayari, ayun na, advance na tayo mag-isip. Naiisip na natin, kasi ganito. Kaya pag si ganito ang nanalo, malulubog tayo sa utang, ganito. Lalo na pag hindi natin gusto. Di ba? Pag yan ang nanalo, wala na. Maano na, wala mangyayari, ganito, masama yan, ganito na. Ang dami nating possibilities na iniisip, lalo-lalo na pag hindi natin gustong sumunod. Lahat ng to mga kapatid, isa lang tinuturo, pagsunod. Dahil ayaw natin sumunod, gagawa tayo ng mga rason. Gagawa tayo ng mga kondisyon. Gagawa tayo ng mga kung ano-ano naiisip natin. Basahin natin dito sa kaibigan. Inuhukom. Balik tayo ng, advance tayo ng konti, no? Diba? Prinove na, ligad. Tama? Prinove na ligad. Nung una,
basa yung balahibo ng tupa, tapos sabi ni Gideon, ito naman ang dapat ito naman ang tuyo, yung lupa naman. Ginawa lahat yun. Pero tingnan nyo, mga upo, chapter 7, verse 11. Sinabi pa ng Diyos mismo sa kanya, kasi natatakot pa rin si Gideon at gusto pa rin niya makasiguro. Sabi ng Diyos sa kanya, yung maririnig kung ano ang kanilang sinasabi. At pagkatapos, ang iyong mga kamay ay palalakasin upang masalakay mo ang kampo. Na magkagayoy, lumusong siya kasama si Pura na kanyang lingkod sa himpilan ng mga lalaking may sandata na nasa kampo. Ito yung time na, sige, kung natatakot ka, punta ka doon. At pagkapunta ni Gideon doon, narinig niya yung mga kawan na nag-uusap na naginip ako, na biglang may ganito. Tapos, ang interpretation ng dream, hindi ko natatabayan. Ang interpretation ng dream, ako, ibibigay yata tayo sa kamay ni Gideon. Bibigay tayo ng Diyos sa kamay ni Gideon. At dahil doon, naging malakas si Gideon. Doon lang siya nagkaroon ng lakas na loob. Madami dinaanan, no? Dahil posibilidad. Kasi, kahit pa, eto nakakatuwa sa istorya ni Gideon. Nakita na niya at pinatunayan na ng Panginoon sa kanya kahit napaka-imposible. Posibleng mangyari yung yung una, na basa yung fleece, basa yung balahibo, pero tuyo yung lupa. Kasi, baka naman medyo tanghali na pumunta at may hamog, di ba? Basa. Kaya, gumawa pa ng ibang rason si Gideon. Pero ang una doon, siya nagbigay ng kondisyon na yun, ha? Siya ang una nagbigay ng kondisyon, kaya tayo, ganun din tayo minsan, eh. Tayo na nga nagbigay ng sagot, tayo na nagbigay ng kondisyon, i-challenge pa natin yung binigay natin. Kaya nung pangalawa, ayun. Sabi niya, Lord, eto namang balahibo ang tuyo. Yun na medyo mahirap paliwanag. Dahil kung basang-basa ang lupa, paano naging hindi basa ang balahibo? Ayun, yun eh, para siyang sort of a sponge na mag-accumulate siya o mag-moist siya. So yun, nasabi na, binigay pa rin ng Panginoon. At nung binigay pa rin ito ng Panginoon sa kanya, duda pa rin siya. Takot pa rin siya at ayaw pa rin niyang sundin ang Panginoon. Kaya nga sabi sa kanya ni Lord, kasi siguro advance siya mag-isip dahil ilan lang ba sila? Siya lang naman mag-isip. Siya isa, tapos ilan ba sila? Diba? Kaya may ganun eh. No? Kaya nung pinapunta na siya ng Diyos doon lamang lumakas ang kanyang paniniwala. Tingnan pa natin in verse 15. Nang marinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panaginip. So, ito na. Piling salaysay doon sa panaginip at nagkaroon na ng explanation at ang kahulugan yun. Ayun. Siya ay bumalik sa kampo ng Israel at sinabi, kumindig kayo, ibinigay na ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Midian. Ang tanong dito, bakit kailangan pang may mag-interpret? Bakit kailangan pang may magsabi sa atin? Kasi samantalang, kausap naman na natin personal ang Panginoon. Di ba kausap niya personal ang Panginoon? Nanghihingi siya ng mga signs eh. Nung binibigay ng signs, hindi pa rin. Kailangan meron pa talaga tayong maringgan, meron pa talaga tayong circumstances na iba para tayo ay sumunod. Ganon tayo kasigurista. Now, ang tanong, eto na yung mabigat na tanong na ibibigay ko sa inyo lahat. Sure ka ba na sa langit na pupunta? Now, tanungin natin mga sarili natin ngayon. Sure pa talaga tayo na tayo ay saved? Alam nyo, the Bible talks about the elect. Sa aming mga pinag-aaralan ngayon, it talks about the elect. Si John Calvin, isa sa mga naunang mga pillars ng simbahan, ng church. Sinasabi niya that there is elect. Ibig sabihin, maaring sa atin dito, sa paniniwala ni Calvin to maaring sa atin dito, nagsiserve, nagpupuri sa Panginoon na hindi naman pala saved. Maaring, ginagawa natin sa palagay natin, talagang sumusunod tayo sa Panginoon, pero ang Panginoon pala hindi tayo kilala. In Matthew, it talks about people going to God in the last days na sinasabi, Lord, we preach your name. Nagpagaling kami sa pamagitan ng pangalan mo, pero nasabi ng Diyos sa kanila, hindi kita kilala. Bakit? Now, kung magiging sigurista man tayo, mga kapatid, ang siguraduhin natin ay ang ating kaligtasan.
Madalas sa atin, ang dami-dami natin bagay, ang dami-dami natin iniisip kung ano-anong gusto natin maging siguro tayo. Siguro sa trabaho, sigurado sa hanap buhay, sigurado sa eskwela, sigurado sa kung ano-ano pang bagay. Pero, naisip ba natin minsan kung sigurado na tayo sa ating pananampalataya? Kung sigurado na ba talaga tayong ligtas? Yun mga kapatid, ang mabigat na salita na dumating sa akin habang ako ay nagtuturo. Pinag-aaralan ko lang ito, bigla na lang ito pumasok sa akin. Kasi ang dapat lang na i-preach ko is yung sure lang. Biglang umaba. Kasi bakit? Mismo ako sa sarili ko, mismong si Paul, sa kanyang pagka-apostol, sinulat niya halos lahat ng libro sa New Testament. Siya mismo, hindi siya nagiging kampante na siya ay saved na. Kaya kung tayo mga kapatid ay kampante na tayo, tagal ko na nagsisimple. Every Sunday present ako, nagbibigay ako ng tithes, o kung ano-ano ginagawa natin para sumunod lamang sa Panginoon ang tanong, sigurado nga ba talaga tayo na ligtas tayo? Yun ang dapat natin ilagay sa ating mga isip palagi sa araw-araw nating pamumuhay. Talaga nga bang ligtas tayo? At nung nakita ko to, at yung example ni Paul na ginawa niya, doon ko na-realize na kahit pala mag-preach ka dito, magtatatrambling ka, kahit pa kung ano-anong gawin mo, okay nga, nag-tiktok na ako. Nag-tiktok na ako. Kahit ano pang gawin ko, kung talaga bang wala naman sa puso ko ang Panginoon, hindi kasi makikita talaga ang resulta. Kaya kung sa palagay mo hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Ang resulta, hindi pa rin nagmamanifest sa buhay mo. Aba kapatid, kailangan natin siguraduhin. Paano nga ba natin masisiguro ang ating kaligtasan? Submit lang tayo. Hindi ito papel na kailangan i-submit. Ang ating kailangan i-submit ay ang ating mga sarili. Ano nga ba ang letter S? Surrender. Kapag may gera, kung anong mga kabuluhan nangyayari, pag sumurrender ang isang kampo, ibig sabihin nun, hindi na kanya ang kanyang kalayaan. Tama ba? Hindi na kanya ang kanyang kalayaan. Dahil ang kanyang kalayaan ay binigay na niya kung kanino siya sumuko. Kaya tayo, mga kapatid, para masiguro at alam natin talaga ba kung gusto natin maging sigurista talaga tayo, maging sigurista tayo pagdating sa ating kaligtasan. At kung gusto talaga natin na makita ang ating kaligtasan, sumuko na tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng mga kagustuhan natin, lahat ng mga desisyon natin, hindi na sa atin eh. Doon mo malalaman kung talagang tunay ka nga na sumuko sa Panginoon, ay yung mga gusto mo ngayon, hindi mo na siya iniisip. Kasi ang iniisip mo na lang, ano ba yung gusto ng Panginoon? Maraming takot. Ayaw gawin to kasi ang sarap. Sarap ng buhay ko eh. Sarap kaya minum-minum. Sarap kaya makipagbarkada. Sarap kaya gumawa ng kasalanan. Totoo. Napakasarap gumawa ng kasalanan. At napakahirap kung sumunod sa Panginoon. Pero kapatid, yun ang totoo eh. Hanggat hindi natin tatanggapin na ang bilang ang pagiging Kristiyano ay hindi biro, na ang pagiging Kristiyano ay hindi basta-basta, aba, nakakasigurado nga ba tayo sa ating kaligtasan? Yun ang lagi natin tandaan mga kapatid. Kailangan natin sumuko. Tingnan natin. Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hanggat hindi mo ina-accept to, hanggat hindi ka sumusuko talaga ng buo, hindi ka talaga malilipas. Kung hindi mo tatanggapin na ikaw ay talunan na, ay hindi ka talaga susuko. Sino ba sumuko dito na panalo? May nakita ba kayong laro? Na nananalo na yung kalaban nyo, tapos biglang umayaw, at ikaw patuloy nanalo? Parang wala yata, no? Kadalasan, pag nananalo na yung gusto pa nilang mas tambakan ka palalo. Lalo pa ikaw tatambakan. Ikaw natalunan, hanggat hindi ka susuko, ay mananatili kang talunan. Tama ba? Kasi, pag ikaw ay natuto ng sumuko, surrender ka na, ayaw mo na, ay, hindi, Lord,
Wala talaga eh. Ikaw na bahala. Doon ka lang nagiging matagumpay. Dahil bakit? Natututo ka magpasakop sa iyong katalunan. Hanggat hindi natin tatanggapin na tayong mga tao ay kailangan ng Panginoon, kailangan si Kristo sa ating mga buhay at talunan talaga tayo. Ni minsan ay hindi tayo magiging panalo. Pag tinanggap mo na ikaw ay talo, panalo ka na. Bakit? Dahil pag tinanggap mo na ikaw ay talo, mayroon ka pang second chance. Maaari mo pang, sige, talo na ako. Magbubutihin ko. Submit na ako sa iyo, ikaw na bahala sa akin. Gawin mo kung ano gusto mong gawin sa buhay ko. Ayun, may second chance ka na. Para maaari sa susunod, sa mga susunod na paglaban, panalo ka na. Kaya, lahat ay nagkasala. At hindi natin talaga kaya umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Basic na basic to. Alam na lahat ng verse na to, pero siguraduhin natin. Baka naman hindi talaga tayo sigurado. Okay, next. Submit is unbox. Ano nga ba itong unbox? Parang weird naman na salita. It's actually unbox or unwrap. Unwrap, ibig sabihin, di ba pag nag-a-unbox ka, bubuksan mo yung box at makikita mo yung nasa loob. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, kung tumanggap ka na kay Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, dapat natin i-unbox ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Tingnan natin. 1:16 verse 13. Subalit, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo, ang mga bagay na darating. So, kailangan natin buksan, kapatid. Ang ating mga puso, sarado yan. Hanggat hindi natin binubuksan yan, walang sino makapasok dyan. Kaya, let's unbox our heart. Hayaan natin ang Espiritu Santo na siya pumasok sa atin, ang Espiritu ng katotohanan, nang sa gayon, ito ang mag-guide at mag-lead sa atin. Minsan, pagpiling natin na okay nang gumawa ng kasalanan, okay lang na maging mali, okay lang na hindi na umattend ng mga prayer meeting o Bible study, okay lang na huwag na makinig sa salita ng Diyos, okay lang na huwag na mag-devotion, okay lang na huwag na magpuri, baka kapatid, nawawala na yung conviction. Baka naman wala talaga ang Espiritu Santo sa'yo. Akala mo lang, Espiritu Santo yun, pero ikaw lang pala nag-i-encourage ng sarili mo. Dahil pag ikaw ay hindi pa rin nakikita ang pagbabago, hindi pa rin nakikita ang mga resulta ng fruits of the Holy Spirit sa tagal mo, Kristiyano, aba, siguraduhin natin. Ulit-ulitin ko mga kapatid, kung meron tayong kailangan siguraduhin, yun ay ang ating kaligtasan. Dahil pagkatapos itong buhay na to, sigurado na may pupuntahan tayo. Yung nga lang, ang tanong kung saan. Doon ba kasama ang Panginoon? O doon ba sa kasama ang apoy? Kaya kapatid, tandaan natin na if ever hindi tayo nakukonvict ng Holy Spirit, maging aware tayo at maging alarmado tayo sa ating mga sarili. Pag gumagawa tayo ng mali, at okay lang yun ang okay, kasi nasanay na tayo gumawa ng mali, mga kapatid, siguraduhin mo muna kung ikaw ba talaga iligtas. Next is become. Paano nga ba mag-become? Kasi tayo, the moment na tinawag tayo ni Kristo, hindi tayo tinawag lang na basta lang mag-attend ng church. Tinawag niya tayo for a certain purpose. At hanggat hindi natin nasiserve kung ano yung purpose na tinawag niya sa atin, ay hindi talaga natin masisiguro kung talaga tayo ligtas. Tingnan natin. 1 Corinthians, 1 Corinto, chapter 7, verse 17. Hayaan ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. So kung ikaw, tinawag ka para magpuri sa Panginoon, live it. Make the best of it.
Kung ikaw ay tinawag para mag-preach, go ahead, preach the Word of God. Don't be afraid. If you are called to give for the church, give. If you are called to clean, kaya na sinasabi si Sister Annette kanina, kung paano ka, meron tayo kanya-kanya tayong mga function. Ang problema, kaya hindi natin alam kung ano yung mga function natin, eh baka naman hindi talaga tayo ligtas. Uulit-ulitin ko yung kapatid kasi gusto ko bago tayo umalis sa araw na to, ay sigurado talaga tayong lahat na magkikita-kita tayo sa langit. Ayaw ko na pagdating natin, bukas, baka mamaya. Napanood nyo ba yung sa Jensen na aksidente? Katabi pinapanood ko, grabe. Van, ubos. Truck, patay. Kapag nagkasalpukan, ang buhay natin mga kapatid, hindi talaga natin masabi. Pero ang isa, meron akong kakilala. Lumabas lang na bahay, di na nakauwi. Patay na. Nagka-COVID, hindi na nakita ng pamilya niya. Dinaretso na sa ospital, sinapakita ng symptoms. Hindi na nakita ng ano yan. Nakita na lang siya nung kasama niya, nasa ospital. Doon na rin, binabayan ang buhay. Hindi ako nananakot kapatid. But this is the reality of life. Kaya itong katotohanan. Meron pa. Yung estudyante, yung isang nagtatrabaho, na ano din, taga-Bukawi, taga-Tiginto. Pumasok na sa trabaho, alalang-alala magulang, alalang-alala mga kapatid, hindi na nakauwi. Yung pala, namatay na. Binukot, ni-rape, patay. Hindi natin masisiguro kung ano ang ating mamaya. Pero pwede natin siguraduhin ang ating ngayon. At ang ngayon nating kapatid ay siguraduhin natin na talaga bang tayo ligtas. Kung ano ang pagtawag sa iyo ng Panginoon, sundin mo ito. Kahit ano gawin mong takas, hindi mo ito matatakasan. Kung ikaw ay musikero, galingan mo ng musika. Kung ikaw ay magaling ka sa pag-aaral, mag-aaral ka pa na mabuti. Kasi yun ang tawag sa ng Panginoon. Kung ikaw ay blessing sa inyong opisina, patuloy ka maging blessing sa inyong opisina. Kung sa inyong bahay, ikaw ang nagsisilbing ilaw, palakasin mo pa ngayong ilaw. Kung sa inyong eskwelahan, ikaw ang nagsisilbing guide, i-guide mo ng tama. At huwag na huwag kang magpapadala sa pinag-guide mo. Become what God wants you to do. And lahat tayo ay tinawag, although kanya-kanya tayo ng calling, kanya-kanya tayo ng function sa church, pero isa lang ang common sa atin. Lahat tayo ay tinawag para maging katulad ni Kristo. Amen? Okay. Next. Submit. So letter M na tayo. So S, ano nga yung S? Surrender. Galing nga, surrender. Ano yung letter U? Box. Ano yung letter B? Now, we should learn to motivate. Kailangan, natututo na tayo. Hindi, pag sigurado kasi tayo sa ating kaligtasan, progressive po ito. Kaya nga pinapakita ko sa inyo, yung mga simple o yung mga pinakaunang stages. Kailangan mo muna mag-submit. Kasi pag hindi ka natutong mag-submit o hindi mo in-accept at hindi ka sumurrender sa Panginoon, hindi mo ma-unbox ang Holy Spirit. Pag hindi mo na-unbox ang Holy Spirit, hindi ka magiging kung sino ang gusto ng Panginoon sa iyo. Then, pag nangyayari na yon, mag-motivate na tayo ng kapwa-tao. Tingnan natin. In Ephesians 4:29. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumalabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakakarinig. So kung puro lumalabas sa ating salita, puro lumalabas sa ating bunganga, ay puro pa rin reklamo, diba kapatid, hindi pa tayo nakakamotivate. Hindi ka nakakapag-motivate na gano'n. Kaya dapat, matuto tayong magbigay ng mga salita na kaaya-aya. Ang hirap magalit pag ano, no? Ang hirap magpagalit ng kaaya-aya, no? Parang hindi yata pwede yan. Kanina lang, nagsisermon ako sa sasakyan talaga habang bumabiyahe kami. Ito, nagsisermon ako. Hindi naman sinabi kapatid na pag nag-motivate ka, puro lang, pero minsan, we can motivate by intense
words. Iba ang intense words sa hate words. Ha? Iba yung hate words, ha? Iba yung intense words. Pag sinabing intense, talagang may dating. Pag hate, galit yun. Hindi pwedeng magsalita tayo mga Kristiyano na may galit sa ating mga puso. Tandaan niyo mga kapatid, ang galit ay nagmumula sa kaaway. At yung galit na yun, ako sa totoo lang, ang lagi ko pa rin prayer ngayon is yung galit. Mas madali pa rin ako magalit. Hindi ko sinasabi na ako perfecto, na nagtuturo ako perfecto. No. Ako ang pinakaunang tinatamaan ng lahat ng sinasabi ko dito. Kaya, nung una ko itong nakita, natanong ko talaga sa sarili ko, sigurado ba ako sa faith ko? Sigurado ba ako na maliligtas ako? Baka naman preach ako dito, tapos ako pala yung unang-unang nato, naglalawa sa ako, backstroke pa. Sumisisip pa. May naisip ko yun, totoo, hindi ako nagbibiro. Bakit? Kasi marami pa rin flaws sa akin eh. May mga mali pa rin eh. Pero hindi ibig sabihin ng kapatid na pag may mga mali, patuloy ka na lang sa mali. Hindi. Kaya mo nakikita yung mga mali. Kaya mo nakikita yung mga bagay-bagay na yun. Kasi ano yung sinabi kanina sa letter B, letter U? Unbox the Holy Spirit. Tama? Kasi yung Holy Spirit ang magpukonvict sa'yo, oy, mali. Ayusin mo. Oy, ganito dapat gawin. Ayusin mo. Okay? So, when we motivate others, let's not make ourselves as perfect. Minsan, maraming motivational speaker na parang pag nagsalita, perfecto na. Na hindi na nagkakamali. Tandaan nyo, yung mga nag-motivational speaker, katulad ko, experience ko yun eh. Kaya ako nakakapag-motivate dahil ako mismo yun. Ako mismo yung makasalanan. Ako mismo yung gumagawa ng mali yun. Fake ang isang taong nag-motivate na hindi niya pinagdaanan yung mga bagay na yun. Kaya importante that as we motivate, we learn and we follow the stages of our faith. We follow the stages of what God wants us to be. Hindi pwede na, ayun, Christian ka na, bukas, lahat ng bisyo wala na. Dito po yan, fake yan. Pustahan tayo. Pupusta ko. Sabi gano'n. No, totoo yan. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, hindi naman kinabukasan. Ano ka na eh, ayos ka na talaga eh. Ang dami sa atin na tumanggap kay Jesus 20 years, 30 years, or 40 years, or 5 years, 2 years ago, ganun pa rin. Why? Kasi, nandito pa rin tayo sa mundo. We are prone to this. But, gagawin na lang ba natin itong rason? Patuloy na lang ba tayo magrarason sa Panginoon? Kagaya ni Gideon na, Lord, kasi ganun. No? Hanggat hindi tumigil si Gideon sa kanyang kakarason, what if narinig na niya? Baguhin ko lang yung kwento. What if narinig niya na yung interpretation at yung kahulugan ng panaginip ng mga Midianita, nagrason pa siya. Nagbigay na naman siya ibang rason. Lord, ngayon naman, paulanin mo hanggang langit lang, huwag mo pabunin sa lupa. Di ba? What if gano'n naman hiningi niya? Pwede naman eh. What if sabihin niya, sige Lord, kung talagang gano'n, kung talagang ako, dito sa kabilang side, dito lang may araw, sa kabilang side, dilim. Di ba? Maraming possibilities, but unless we stop the reasons and we start to follow, we will not be able to succeed in our Christian life. Okay? Tuloy natin. So letter M, sunod, letter I. Influence. Motivation and influencing is different. Motivation is based on words. Tama? It's based on words. Pamamagitan ito ng ating salita. Pag sinabing influence, pamamagitan na ito ng ating gawa. Hindi pwede na motivate ka pero sa gawa mo dito nakikita. Actually, ilang araw ko na pinagdadasal talaga sa Panginoon. Baka nga naman sa mga kamalian ko, yung mga anak ko ay naano nila, si Daddy fix ng fix, pero nagagalit pa rin ng mga madalas. Ito, hindi ko naman dinidinay kasi tao lang ako. Galitin talaga ako. Pero hindi na ako kasing ganun kagagalitin kumpara dati. Pero we should start influence others. Let's look at this. First, 1 Timoteo 4, verse 12. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at kalinisan. Lahat tayo dito ay tinuturing na bata. Hindi sa edad, but lahat tayo dito ay bata.
Bakit? Kasi kung hindi ka na bata, hindi ka na mag-grow. Tama ba? Kung ikaw ay nasa tamang edad na, tatangkad ka pa ba? Hindi ka na tatangkad. Hanggang dyan ka na. Diba? Kaya gusto natin, tayo lahat ay bata. Dahil sa pamamagitan ng ating pagkabata, ibig sabihin nun, pwede pa tayong mag-grow. Kaya sa faith natin, kahit gaano tayo katagal, pag i-consider mo sarili mo na, sobrang taas mo na sa faith, hindi ka na mag-grow. Hanggang dyan ka na lang. Nasa peak ka na eh. Pero kung i-consider mo palagi, gaya ni Paul, i-consider niya palagi ang sarili niya na, hindi ako ligtas, hindi ako, makikita ang growth pa rin sa kanya hanggang sa namatay na lang siya. Tingnan niyo to. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Hindi porke iniisip natin bata tayo sa pananampalataya, hindi na tayo nakapag-please sa Panginoon. Isa lang naman ang goal. Is to please God. Dalawa pala, sorry. Is to please God and to be sure of our salvation. Tingnan natin. Anong sinabi? Huwag mong hamakin. So, huwag mo hamakin ka. Kundi, ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya. Tayong lahat dito ay dapat maging example. To influence others, we should be able to give example to others. At sa pamamagitan na, tingnan yung pananalita. So, una sa pananalita, dapat kung tayo manalita, maayos. Kung manalita tayo, ay hindi yung pagabo, hindi yung paggalit. Pag-uugali, dapat ang ugali natin, katulad ng ugali na ni Kristo, malumanay, ako. Layo pa. Pag-ibig, ang sarap mahalin ng mga taong mahal natin. Ang sarap mahalin ng mga taong nagbibigay sa atin ng kabutihan. Ang sarap ng taong mga malapit sa atin. Pero yung mga kaaway natin, hirap mahalin. Tama? Pero yun ang sinasabi ng Panginoon. Love one another. Mahalin natin ang bawat isa. Hindi mahalin ang sarili lang at yung mga nagmamahal sa atin. Kasi ang mga gumagawa nun, mga makasalanan natin. Pero mo, kahit sino mamamatay tao, yung pumapatay talaga ng tao, yung mga, wala, parang sa tingin natin, alam ang mga tutuka, yung tinawag na gano'n. Hindi naman nila pinapatay mga kamag-anak natin. Yung mga mahal nila sa buhay, hindi na pinapatay. Napakalalambing niyan, napakamabuting awan niyan, tunting na. Pero, pagdating sa kaaway nila, kilala niyo ba si Escobar? Drug lord sa ibang bansa. Kilalang siya. Si Escobar. May movie pa nga, may documentary na ginawa sa kanya. Ang lalaki ng sampo niya sa bahay. Napakalaki. Every time dadasal niya. Yung mga taong nakapaligid sa kanya, masasabi, pag in-interview, sasabihin na napakabuti niyang tao. Yung mga kaaway niya, pinapapatay niya. Wala akong pinapagawa niya. It's a very, I'm not going to judge them. I'm just showing an example. Na kahit sinong tao ay madaling magmahal, lalo-lalo na pagmahal ka ng iba. Pero napakahirap pag hindi ka man mahal o hindi ka man, pag hindi mo sila gusto. Kaya ibig sabihin, sa ating challenge para sa ating mga Kristiyano, mahalin ang lahat, kahit sino pa yan. Maging sino ka man, sabi ni Robert Paligo. Next. Last is to testify. In Matthew 28, verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakapag-testify, hindi pa tayo nakakapag-share ng ating ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, baka nga naman hindi pa tayo ligtas. Mahirap kasi mag-share ng salita ng Panginoon. Mahirap mag-share ng kaligtasan kung tayo mismo ay hindi ligtas. Ito ay utos ng Panginoon na tayo ay mag-share, tayo ay mag-testify. Ang pagte-testify naman kapatid, hindi yung, di ba meron mga, simulan mo sa ganito, Romans 3:23, tapos Romans 6:23,
Tapos John 3:16. Tapos, diba? May ganun eh. Tapos Romans 3, Revelation 3:20. Behold, I stand at the door. So, nasa iyo, tanggapin. May ganung process eh. Pero alam mo, ang pagtitestify ay sisimula sa sarili mong testimony. Paano ka ba binago ng Panginoon? Kung wala ka nga naman testimony, hindi ka nga naman talaga makakashare. Kung ang testimony mo naman ay pangit, hindi ka lang di paniniwala na sinishare. Sabihan ka lang na sinishare mo, talaga lang, kita nga ako, pamadyong-badyong ba lang sa araw. Kung di naman nagmamadyong eh, huwag mo akong nukuhin. Alam ko, tumaya ka sa waiting. Ayoko mag-ano ha? Ayoko mag-ano. Hindi ko masabi kasi kanya-kanya lang ang conviction mga kapatid. No? Oh. Alam ko nga, ikaw naman talaga yung kumuha ng pera dun sa ano. Diba? Lalo na yung mga magulang, yung mga bata. Oh, kasi kadalasan may mga barya-barya na nakapaligid sa bahay eh. Oh, mga bata, ako, wala na yung barya. Asa na? Kumukuha ka pa rin ng gano'n. Baka naman talaga yung kapatid, ang pinaka-importante when it comes to our Christian life at kailangan nating alagaan ay ang ating testimony. Dahil pag ang ating testimony ay sira, walang maniniwala sa atin. Katandaan nyo, kahit gaano pa ikaw, ang dami ko naririnig na nag-testimony. Alam nyo ba? Kasi, even after dito, every day, morning, nag-YouTube kami agad, morning prayer, dami doon. Sa evening, bago kami matulog, preachings pa rin yan. Yun ang nagpapatulog sa amin. Alam nyo, ang dami nagka-testimony na nagsiserve sila sa Panginoon, sila nasa church, active na active sila, pero hindi pa talaga nila nararanasan ang tunay na kaligtasan. Kapatid, ito ang pagkakataon natin. I-reflect natin sa ating mga sarili. Talaga bang ligtas na tayo? Now, as we end, bago natin tapusin ko, can we bow down our heads? Let's spend this time to talk to God. Usapin natin ang Diyos ngayon. Lord, save na ba talaga ako? Kagaya ni Gideon, huwag kang matakot makipag-usap sa Panginoon at alamin kung sigurado ka pa talaga sa iyong kaligtasan. Kung hindi, follow the steps. The first step is to surrender. Suko mo na yan, kapatid. Pagka na lumaban ka, wala ka ng balan. Suko ka na. Taas mo na ang bandera puti. Hayaan mo ang Panginoon. Ang kagandahan, pag sa Kanya tayo sumuko, ay hindi niya tayo gagawing prisoner, kundi gagawin niya tayong kakampi. At kung ang kakampi natin ay panalo, panalo din tayo. Yeah. Ngayon, sa mga oras na to, usapin natin ang Panginoon. Let's make sure of our salvation. Kung sigurista man tayo sa lahat ng mga bagay, mas dapat sigurado tayo sa ating kaligtasan. Dahil itong ating kaligtasan ay panghabang buhay. Habang buhay eternally. Hindi yung buhay natin dito. Talk to God. Ask the Holy Spirit to fill your life today. Kausapin mo, Holy Spirit. Balutin ka niya. Pero hindi siya papasok hanggat at hindi niya ikaw babalutin hanggat nananatili ang pride, ang kasalanan sa puso. Surrender mo na yan, kapatid. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang yung tunay na pagligtas, tagapagligtas, tanggapin mo siya ngayon. Tanggapin mo ang iyong mga kasalanan. At tanggapin mo si Jesucristo sa oras na ito. Walang ibang makakapagligtas sa ating kundi siya lang. Walang ibang makakapaglinis ng ating mga kasalanan kundi siya lang. At walang ibang mag-a-assure ng kaligtasan sa ating kundi siya lang. At tanggapin mo siya.
Patuloy lang tayo mag-usap sa Kanya. Huwag nating hayaan na matapos tong araw na to na hindi tayo sigurado sa ating kaligtasan. Kung may mga kamalian man tayo na ikinukonvict ng Holy Spirit sa atin, isuko natin ito lahat. Lahat, mga kapatid, wag kang magtira. Lahat. Don't think of yourself so highly. Huwag mo isipin ang sarili mo sobrang taas. Kagaya ni Paul, magpakumbaba lamang tayo palagi. Dahil habang nagpapakumbaba tayo, ay doon tayo itataas ng Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon nila. Tumayo po tayo lahat. And as we stand, tuloy lamang natin kausapin ang Panginoon. And this time, sa pakikipag-usap natin sa Kanya, ibigay natin ang ating decision. That decision can only be yours. Talk to God. I can feel that He longs to hear your words. Sobrang na-miss ka niya. Sobrang hinahanap ka niya. Ngayon natagpuan ka na niya. Yakapin mo na siya. Yakapin mo siya ng buong puso. Invite the Holy Spirit in your hearts right now. Ikaw na mismo mangusap sa Panginoon. Huwag kang mahiya makipag-usap sa Panginoon dahil sabihin mo na hindi mo siya ganong kilala. Ayaw mo na siya. Kapatid, matagal ka na niyang hinihintay. Matagal ka na niyang namimiss. Usapin mo siya. Huwag kang mahiya. Let's pray. Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil sa araw na ito. Panginoon, sino ba kami para pag-aksayahan mo ng panahon? Sino ba kami